this is the description of value proposition canvas. The value proposition canvas, or BVC, is a tool which aims to pinpoint the needs or the pain points of a particular customers to ensure that the product or services could be offered by an enterprise that could provide a precise solution. So, the value proposition canvas was initially developed by Dr. Alexander Osterwalder as framework to ensure that there is a fit between product and market. It is detailed look of business mode canvas value, proposition, and customer segment. The value proposition canvas is formed around two building blocks: customer profile and a company's value proposition. The value proposition canvas can be used when there is need to refine or existing product or services offering, or where a new offering is being developed from scratch. So this one naman is the value proposition canvas, parts of customer products. Parts of customer practice. So number one is the customer job. Customer job, this is the definition of this. These are the tasks that the customer were trying to complete the problems they are trying to solve, or needs they want to satisfy. In a relation, the product or services that a company is trying to offer. Job could be functional, social, emotional, or functional. Are practical consideration or the most obvious reason. Social is the sense of accomplishment, a sort of achieving reputation, impressing others, or the likes. So for emotion is the attainment of feeling, peace of mind, satisfaction, fulfillment, confidence, and etc. So for customer pains, these are generally the negative aspects that the customer experiences or might experience in the process of getting the jobs done. It could be before, during, or after. So for the customer gains, these are the benefits or the positive experiences that the customer expect or could get upon using the product or services that company is offering. So next one is the benefits of constructing the value proposition. So number one is better customer understanding. Number two, focus and product development direction. So number three is messaging improvements. Ayan, okay na. Basta dapat relate lang yung sasabihin natin. Para makatulog Para tayo makapag-try kanina. ang kanina. Hindi ko na-try ka nga Hindi ko mag-isa. na-try ko nga kung sa Ito ba ano sa ito ba ano sa video? video. Grade 8 eh. Grade 8 eh. Ayan, nakakasulat na. Nelson, Oh, paano nga pabump nga nung mga sasabihin? yun, parang pattern niya lang yan. Ganun. Ah, Wait lang. Ano ka ba? Hindi na, kahit wag na. Okay lang. Taka na ba? Kahit wag na, okay na yan. may masasabi rin naman kayo dyan. Siguro. Hindi naman natin kailangan marami. Kailangan niya, 3, 4 lang eh.
Start na, naka-record na to. Tara, Simulan mo start na. na lang. Ngayon, simulan natin sa ano? Saan tayo? Products and service Product, tayo. product and service. Ah, So, yung first doon, ano? Gain creators. hmm? So, si Nelson na mag-explain ng ano, gain creators. Ano ba yung ma-offer ng business proposal natin? Um, wala Tingin akong niyo. idea. Kayo, may idea ba kayo? Gain creators. Siguro quality coffee. May nagbabarista naman tayong kasama eh. Tingin niyo. Oo. Oo, pwede. Yung affordable. Pwede. Yung yung papatok sa masa, no? Oo. Hmm. Papatok sa mga students. So, yung first natin, yung ano nga yung sinabi mo ulit kanina, Nelson? Quality Yung coffee. quality. Una, quality. Lalagay Ah. sa gain creators. Hindi. Sa products and service din. Mali. Ano po pala sa products and service? Anong patingin niyo? Wala naman na siguro, Yung sinabi ni Franz kanina. Affordable. Affordable. Syempre. Gusto ng iba, mura lang. Masarap. Especially, estudyante, di ba? Doon tayo sa pangmasa. Ah, Ano pa sa gain creators? Quality. Okay. Okay. sa pwede na siguro tayo sa customer jobs. Ano ba nakikita nyo? Bakit bibilin ng mga customers yung product natin? Idea nyo. Ang tawag dito, trending. Di ba, taglamig ngayon? Yun, siyempre, mahilig sila sa kape para mainitan. Tama. Tama. Trend. Ano pa? Pampagana. Pampagana kasi kape. May caffeine. Pwede rin. Ano pa? Yung bayan, gano'n. Para aesthetic. Ano yung rap? Ano yung rap sabi mo? Pang ano pre, pang energize. Energize. Sa'yo, Owen. Ayun lang din, yung kagaya kay Rap. Yung Energize? Hindi, sabi mo. yung contain ng coffee para sing Ano? energize. Siguro, ginagawa nilang date ng iba. Tingin nyo? Ayun, pwede rin tambayan. Pwedeng tambayan. Ano pwedeng Oo. Saka sa word? Anong pwedeng word? ambience.
Good ambience. Hindi, anong word dun sa sinasabi niya, tambayan? Pwedeng word natin. Ayun nga. Good ambience? Oo. Pwede. Mm, Good ambience. hangout pala. Hangout pala sa customer jobs. Tambayan. Tambayan. Hangouts. Good hangout, ganun. Ano nga ulit yung sakuan natin? Trend. Ano pa? Naisip pa kayo? Wait, yung product natin. Cold and hot, di ba? Cold and hot coffee. Mm. Ano, sa paints naman, ano nakikita niyo yung problema ng mga customers? Sa pain, feeling ko pwede silang hindi masarapan sa kape natin, ganun. Mas baka maging pricey para sa iba. Pricey, no? Quality tas pricey. Sa akin, kuhan, tawag dito. Baka akala nila yung masungit yung staff, ganun. Mm, Parang hindi siya very accommodating ganon. Ganun ba? ah, parang hindi friendly, no? Oo. Kawawin. Walang masyadong special about sa natin. Sa magiging business natin unlike sa iba. Mm, oo nga, no? Galing mo. Paano naman natin makuha yung mga pains ng customers na yun? Ano yung magiging customers relief natin? Ano, Siguro para sa akin yung kuhan. Sige, kayo muna. Ayun, una, pwede rin tayo magkaroon ng mga promo. Halimbawa, pagka may mga special occasion, ganun. Sa kanya na yun, sa price, no? Oo. Sa quality, paano kaya yung sa quality natin? Sa quality, Well- syempre, may make sure natin na masarap talaga yung kape natin. Pwede rin naman nilang i-request kung mas matamis, or mas matapang, or mas creamy. Ang idadagdag ako sa quality. 'Di ba sa sa iba-ibang lugar may na-harvest na iba't ibang klase ng mga coffee bean ganun. So, syempre, unlike sa ibang or ganun, kailangan natin ng kape ganun para mas ma-energize or Sige, dadagdagan ko sa'yo, Owen. Yung about sa quality kasi, meron tayo tinatawag na single origin na coffee. Tapos meron tayo yung mga mix na, yung para sa mga, I mean sa may, wait.
I mean kapagka kasi sa quality meron tayong mga quality base na mga, coffee beans, tapos depende din dun, I mean meron din tayong mga, ingredients na mas quality, mas mahal. So, kapagka once na mas tumamahal yung mga ingredients natin, mas sumasarap siya. Tapos once na mas mababa yung price, medyo hindi gano'n kagandahan yung lasa. Yun lang. Mm, So, saan natin lalagay yon yung kanina? sa kanya, Yung mga customer relief. dito sa may pain relievers ba yan? Sa pain relief. Mm. At yung sa unfriendly staff siguro pwede rin yung kwento na, no? Sure na friendly yung staff natin para babalik-balik yung customer. Oo. Pwede, Tama. pwede. Accommodating nga naman kasi. Pare, may kwandan. May malaking ugali. Dapat dapat tayo, open tayo para sa mga working ganyan. Para i-make sure na may ba sila, may pagka-professional na sila when it comes to working, ganun. Pwede yun sa yung kanina, sa apprentice staff. Ay, tama. Ano naman tingin niyo yung makukuhang gain ng customers kaya dyan? Para sa customer gains. Kaya para babalik-balik talaga sila, no? Good price, good quality, tsaka ambience. Good ambience, no? Oo. Pwede ambience para pwede sila mag-study doon, pwede sila mag-date, ganun. Sheesh! Dapat meron din tayo free wifi. Hindi, joke lang. Parang madadagdag na sa cost natin yan. Ibig sabihin, hindi na siya magiging affordable kapag Tapos lalo rin kapag mamahal pa yung natin, yung quality ng mismong product natin. Kaya di na siya magiging affordable. Banding siguro, no? Makakapag-con sila dyan. Makakapag-form sila ng banding. Siyempre kasama nila yung mga friends nila. May dadagdag Lagay pa din kayo? tayo ng tawag dito. Meron. Sige, Yung sige. parang paglilibangan nila, mga card game, ganun. Habang nakatambay sila doon. Pwede. So, pwede natin ilagay yun sa games. Sa games. Last na tayo sa game creator. Okay, pwede na mag-next, no? Siguro doon? Boost caffeine. Kasi pag na-energy sila, diba? Oo.
Siguro sa game creators, kailangan natin ma-maintain yung cleanliness dyan. Siyempre, para maganda yung ambience. Pwede ba natin ilagay yung kaninang pinag-discuss natin na features? Alin? Yung mga features, tapos ilalagay natin sa game. Kasi yung sinabi kanina ni Franz na lalagyan ng mga card games, ganun. Para meron lang babalik-balikan yung yung mga customers natin. Pwede natin ilagay yung special feature. Mismong natin, product natin. Para hindi lang siya kape. May mga dadagdag pa ba kayo? Wala naman na siguro. So, Wala naman na. ano ba? Meron na bang naka-type doon sa pinaka left? Kasi hindi makita sa or sa para makita din sa natin. Affordable sa products and services. Ayun, okay. Gets na. So, ayan lang. Wala na ba, guys? So, dahil wala na tayong masasabi, guys, na lang. Na magtitake na lang tayo ng mga concerns ng mga customer para maging mas quality at mas good pa yung business natin. Okay na ba, guys? Wala na bang idadagdag pa? Wala naman na siguro. So, kung wala nang idadagdag, ito na lang muna for the meantime. Next topic na lang ulit kung meron man or any concerns. Thank you, guys. Historical Notes of Business Model Canvas. The Business Model Canvas ay pinropose daw noong 2005 ni Alexander Osterwalder na pinanganak noong 1974. Siya ay isang Swiss business theorist, author, speaker, consultant and entrepreneur. Kilala rin siya sa pagiging business modeling. Based on earlier work on business model anthology since release, Oster's work around 2008, new canvases for specific niches have appeared. Why you need a business model canvas? The BMC provides a quick overview of the business model and is devoid of the unnecessary details compared to the traditional business. Mas pinadadali doon ito makita yung mga unnecessary details kumpara sa naunang business plans. The visual nature of the business model canvas make it easier to refer and understand by everyone para madaling maintindihan ng iba. It's easier to edit and can be easily shared with employee and stakeholder. Para madaling i-edit kung may kailangan mang i-edit
at para din madaling ibahagi sa ibang katrabaho. The business model canvas can be used by large corporation well as a start at with just a few employees. It clarifies how different aspects of the business are related to each other. Pwede din natin gamitin yung BMC template na guide sa pagbe-brainstorm ng ating mga naiisip na idea. How to make a business model canvas. Meron tayong 9 na sinusunod na criteria sa paggawa ng business model canvas. Una dito ay ang customer segments, customer relation, channels, revenue streams, key activities, key resources, key partners, at cost structures. Value proposition. When filling out a business model canvas, you will brainstorm and conduct research on each of these elements. The data you collect can be placed in each relevant section of the canvas. So have a business model canvas ready when you start exercises. Dito na tayo sa business model canvas. So, una dito ay customer segments. These are the groups of people or companies that you are trying to target and sell your product or service to. Segmenting your customers based on similarities such as geographical area, gender, age, behaviors, interests, etc. gives you the opportunity to better serve their needs, especially by customizing the solution you are providing them. Through analysis of your customer segments, you can determine who you should serve and ignore, then create customer personas for each of the selected customer segments. So, dito guys, yung customer segments daw, ito yung target ng magiging business mo. Kung sila yung tawag dito mo ititinda yung mga product mo, tapos dito mo rin malalaman, yun nga, sinabi dito, determine kung sino yung isi-serve mo at kung sino yung hindi mo isi-serve. So, next. Types of customer segments. Una dito yung mass market, niche, segmented, diversified, multi-sided. So, sunod ay types of market segments. Una dito yung demographic segmentation. Dito pumapasok yung mga customer, yung mga bumibili, ganun. Like student, ganun. Susunod, psychographic segmentation, behavioral segmentation, and geographical or geographic segmentation. So, next, customer relationships. In this section, you need to establish the type of relationship you will have with each of your customer segments or how you will interact with them throughout their journey with your company. There are several types of customer relationships. Una na dito yung personal assistants na nag-interact with the customer in person or by email. Susunod dito yung dedicated personal assistants, which is yung nag-assign ka ng customer na magre-representative to an individual customer. Susunod dito yung self-service. Dito yung ma-maintain no relationship with the customer, o ikaw mismo yung gagawa ng yun nga, what customer needs to help themselves. Yun. Susunod, automated services. This includes automated processes or machinery that helps customer perform services themselves. And susunod, communities. This include online communities where customers can help each other solve their own problems with regard to the product or service. So next and lastly, co-creation. Here, the company allows the customer to get involved in the designing or development of the product. For example, yung YouTube has given its users the opportunity to create content for its audience. So next dito ay yung channels. This block is to describe how your company will communicate with and reach out to your customers. Channels are the touch points that let your customers connect with your company. Channels play a role in raising awareness of your product or service among customers and delivering your value proposition to them. Channels can also be used to allow customers the revenue to buy product or services and offer post-purchase support. Good question to ask when identifying the channels to reach your customers are: how are we going to tell our customer segment
about our value proposition. Where our customers? Una na dito yung sa kanya, social media. Sinishare natin yung business natin sa social media at tawag dito, pinopromote natin. Susunod dito yung are they driving their car and listening to the radio? Yun nga, sa pamamagitan ng pakikinig sa mga radyo, merong mga nagpo-promote ng mga business doon. Susunod dito, are they at event or conference? Dito yung tinatawag na sales talking, ganon. Yung pinopromote nila yung business nila sa pamamagitan ng sa mga conference, gano'n, nagsasalta sila. Sunod dito, do they watch TV at 7 p.m. on a Friday night? So, dito naman, yung sa mga TV, gaya ng mga palatastas, gano'n, ads. So, example ng mga channels, ito nga, social media, public speaking, electronic mail, networking, SEM or search engine marketing, engineering as marketing, viral marketing, targeting blogs, sales and promotions, affiliates, existing platforms, PR, unconventional PR, social advertising, trade shows, content marketing, community building, offline advertising like billboards, TV, radio. So, yun tapos. Key activities. Isa ito sa susi para makuha natin or ma-achieve natin ang value proposition para sa customers. Ang mga categories nito ay yung production, problem solving, platform, or network. Ang mga example naman nito ay consulting, designing, web development, baking, driving, and traveling. Pangalawa naman sa ating mga susi ay ang key resources. Ang key resources ay kailangan nating pag-isipan or pagtuunan ng pansin kung saan natin kukuhan ang mga practical resources na para sa ating business. This is where you list down which key resources are the main inputs you need to carry out your key activities in order to create your value proposition. There are several types of key resources and they are humans, financial, intellectual, physical, of equipment, inventory, and building. At ang pangatlo naman natin o ang pangatlo sa ating mga susi ay ang mga key partners. Ito yung mga external companies or mga suppliers na tutulong sa ating mga activities. These partnerships are formed in order to reduce risk and acquire resources. Ang mga type naman ng partnerships ay ang mga strategic alliance. Ito yung mga partners between non-competitors. Competition o yung strategic partnership between partners. And joint ventures. Ito na partners developing a new business. Siyempre, ang mga buyer-supplier relationship. Ensure reliable supplies. Cost structures. In this block, you identify all the costs associated with operating your business model. You will need to focus on evaluating the cost of creating and delivering your value propositions, creating revenue streams, and maintaining customer relationships. The following serve as a guide question in determining complete cost structures. First, how much does it cost to achieve my business key activities? What are the costs of my key resources, and key partnerships? How much does it cost to achieve the value proposition for my customers? Are there additional costs to running a business, legal, and insurance? Dito sa cost structure is yung mga ginagastos or magagastos natin sa pagpapatayo ng business or habang tumatakbo yung business. Halimbawa dito yung mga bills and yung mga halimbawa sa bago ka magtayo ng business, syempre magagastos mo dito yung mga kagamitan. Revenue streams. Revenue streams are the sources from which a company generates money by selling their product or service to the customers. In this block, you should describe how your business will earn money, plain and simple. A revenue streams can belong to one of the following revenue models. Transaction-based revenue, made from customers who make a one-time payment, and recurring revenue, made from ongoing payments for continuing services
or post-sale services. Dito sa revenue streams is kung paano naman papasok yung pera sa business natin. Halimbawa sa pagtitinda or sa mga sales ng mga product natin or services. Value propositions. This is the building block that is the heart of the business model canvas, and it represents your unique solution for a problem, needs, or pain points being faced by a customer segments or that creates value for the customers. This should be unique or should be different from that of your competitors. If you are offering a new product, it should be innovative or innovative. And if you are offering a product that already exists in the market, it should stand out with new features and attributes. A revenue streams can belong to one of the following revenue models. Dito sa value proposition is kung paano magi-stand out yung mga product natin. Halimbawa, kung bago lang yung product mo, kailangan maging innovative ito or patok sa mga mamimili. Or kung nag-exist naman na yung product na ibebenta mo, dapat makahanap ka ng way na para mag-stand out to or mas maging makilala or mabili. Okay. Eto na. Nag-open cam pa ba tayo? Wag na, no? Self-service. Automated communities. Wag na. Okay. Assign dedicated person. Set customer list to help. Automated services. Tara na. Paano ulit yun, customer Wait, segment? wait. Customer segments, yung paano natin makukuha yung mga customer na bumili ng natin, product. Parang mga target. Yung Ay, yung mga target natin. Oo. Parang target customer, ganun ba yun? Gina? Tara. Ayan. Business Canva model. Customer segments. The customer segment, customer relationship, channels, revenue, key activities, customer service, scholarship, operations, trainings, Demographic type tayo sa customer segments, no? Bakit student yung nakon natin dito naisip? Kasi karamihan sa mga student, dun sila halos, sa mga coffee shop sila gumagawa ng assignments, project, ganon. Yung driver. Kasi kailangan nila para hindi antukin. Oo, pwede rin. Tapos pwede rin habang nagpapahinga siguro sila, ganon. Oo, no. Coffee drinkers, common na siguro yun. Mahilig sila sa kaya bibili sila. Second, customer relationships, personal assistance. So lang tayo, personal assistance lang tayo sa customer relationship natin. Kasi lang tayo we're going to ask what they want eh. Next tayo, dito na tayo sa channels. Kung paano tayo makakapangakit ng customers. Ayun, una, social media. Dahil halos lahat naman ng mga ads and advertisement, doon naman talaga sumisikat. Like Facebook, TikTok. Oo.
Parang promotion, ganun, gamit social media. Sales talking, no? Kailangan din natin. Tapos brochure ng mga products. Kasi yung signage sa harapan natin para mas madaling makita kung saan yung ano natin, yung shop. Tapos ano next natin? Key activities tayo. Sa key activities naman, mga customer service, yung mga trained employees natin para mas mapag-serve na maayos. Yung coffee shop operations, tingin nyo. Nag-cut na naman. Kumbaga yung coffee shop operation, ito yung mga, halimbawa, mag-iiba tayo ng lugar, ganun. Mag-i-blurs din tayo sa ibang lugar. Para magtatayo tayo ng mga installment. Basta yun? Shop? Oo, parang ganun na. So next naman tayo, no? Tingin yung magiging Next key natin partners natin. Key partners. Ano ba tong key partners? Sa key partners naman, dito yung mga supplier natin, yung mga kailangan natin para sa shop natin. Ano ba yung mga kailangan natin sa shops? Di ba? Mga coffee, straws. Mga cups. Ganun. Dito sa may paliwanag ko lang sa may key partners, di ba kailangan natin dito ng mga suppliers. So para na din ma-maintain natin yung quality ng kung ano yung ise-serve natin sa customer, ganun. Tapos pwede rin kasi na mas makatipid tayo dito kapag mayroon tayong supplier. So pwede sila na magbigay ng mas mababang presyo, mga wholesale na price para sa atin. So gano'n, tulad na lang ng cups and straw supplier. So pag bumili ka kasi sa mga market, usually ang mga binibigay lang nila na price yung retail. So ngayon, kapagka may mga partners tayo or mga suppliers tayo, mas makakamura tayo kasi wholesale yung price na ibibigay nila sa atin. Gano'n. Partnership, no? Next tayo sa cost structure. Parang ano yung magiging gastos natin. Sa may electric and water bills, ayan. Usually naman diyan tayo nagkakaroon ng usually yun yung mga malalaki talaga na bills natin kasi ang gumagana dito yung mga machines. Tapos kung coffee shop tayo, pagka pag nag-serve tayo sa customer, syempre may mga hugasan tayo, ganito, ganyan. So magiging malakas tayo sa tubig. Sa may electric naman, madami tayong mga equipments. Tapos mga, syempre, ano tawag dito? Yung mga ilaw, ganun, ganyan. Tapos syempre yung mga yung salary ng employees natin, di ba? Ayan, isa din pala yan. Isa din yun sa may pinakamalaking cost natin. Kasi nagpapasahod tayo sa may mga staff natin. Kasi pag wala naman tayong staff, walang magtatrabaho para sa business natin, di ba? Tapos sa may taxes naman, ano ba sa taxes? Kaya pala.
Sige, pwede na yun. Next na siguro tayo sa revenue streams. Ano ba tong revenue streams na to? Kung paano papasok yung pera. Parang yung magiging tubo natin. Return of investments. Parang ganun. Series of May gusto pa ba kayong idagdag? sa may key resources ba na paliwanag na ba natin ito? Hindi pa masyado. Ikaw, kung gusto mo pa magdagdag, pwede naman. Key resources, location. Sige. Sa may key resources tayo. So, first natin dito yung coffee maker equipment. Siyempre, kailangan heavy duty or kung di man dapat matibay yung mga gagamitin nating equipment. Kasi for example, sa may coffee kasi hindi lang basta gumawa ka ng coffee kasi meron diyan na mga high-end na quality na mga machines na ginagamit. So for example, sa may espresso machine, meron kasi yung mga mabababa lang. For example, kunwari, yung quality ng pagkakataon. Kasi pagka yung mahal lang yung ginamit mo na machine, minsan kasi pangit yung lumalabas na espresso doon. So pag high-end, yun yung mga quality. So na-extract niyang mabuti. Tapos sa may barista and staff naman, kailangan natin mag-hire ng syempre yung mga experience na mga barista, yung mga sanay na. Kasi pag nag-hire tayo ng hindi pa experience, yung mga baguhan pa lang, syempre train pa natin to, ganun. Tapos makakapa pa sila sa setup, ganun. Tapos sa may facility naman, syempre kailangan maganda yung ambience, kailangan syempre, di ba, isa sa mga pinupuntahan ng customer yung magandang ambience ng coffee shop. Tapos syempre yung location. Syempre kailangan malapit tayo sa may nasa may pinaka-center tayo. For example, sa may Kabanatuan, ano ba dito yung pinaka-sentro, di ba yung Kapitan Pepe? So kailangan nasa may yung market natin dapat yung location natin dapat nandun yung mga market, yung target ng mga customers natin, ganun. Ikaw, Owen, baka may gusto ka pang idagdag. Yung sa lang, sa machine lang. Di ba dapat nakapasok yun sa cost structure? Ganon. Sa mga tables na gagamitin or kapag magbubukas man tayo ng physical store or mag-i-install na lang tayo. Ganon. For example lang naman. Parang kung pinasok mo siya sa kapital. Oo, kasi kasama naman talaga yun sa gagastusin natin. Pwede naman. Tsaka yung syempre yung maintenance syempre maintenance din ng machine. Mga machine. Syempre kailangan may maintenance tayo. Para iwas na rin kasi pag walang maintenance yung machine natin, wala tayong ginawa, pwedeng masira yan. So bibili naman tayo ng panibago, di mas mapapamahal tayo. May dadagdag pa tayo? Kung gusto pa kayo dagdag? Wala na. So, sige. Hanggang dyan na lang siguro tayo. Pwede na yan. Goodbye, guys. Thank you. Bye.